Mga kapatid sa agama Islam, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos liban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Diyos na sanglibutan at ang nararapat hingian ng tulong ng kanyang alipin. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang nagpapatawad sa lahat ng kasalanan ng kanyang alipin. Pasalamatan din natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga biyaya ng ating natatamo. Binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na araw-araw natin natatamo ang ni'mat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat sa atin, mga kapatid sa reliyong Islam, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga ni'mat. Awa. Alam natin, mga kapatid sa reliyong Islam, ang araw na ito ay ang araw ng Eid al-Fitr, araw ng buka, na kung saan lahat-lahat ng mga Muslimin dito sa ibabaw ng mundo na ito ay nagsiselebrate ng Eid al-Fitr. Dahil, mga kapatid sa reliyong Islam, tandaan natin, dalawang Eid lang, dalawang pesta lang ang inirecognize ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Liban sa dalawa, haram, bid'a. Kung magsiselebrate tayo liban sa Eid al-Fitr at saka sa Eid al-Adha. Ito lang dalawa ang inirecognize ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Eid al-Fitr at saka Eid al-Adha. Pero, mga kapatid sa agama Islam, nakakalungkot, mayroon pa rin, mga kapatid natin sa reliyong Islam na sumasali sa mga celebrate ng ibang tao, ng ibang relihiyon. Mayroong tao nagkiklaim na sila ay Muslim, sila ay mu'min, sila ay Islam. Pero sa tuwing mayroong aktibidad ang mga kufar, mayroong pista ang mga kufar, nakikita natin ang mga kapatid natin sumasali. Ang iba, mga kapatid sa agama Islam, nakikita pa natin nagjujuba, nagninikab, nag-aabaya, sumasali sa parit. Tuna Festival, Kalilangan Festival. Yung iba, mga kapatid sa reliyong Islam, hindi ordinaryong tao, kundi nagkiklaim sila ay ustad, sila ay imam. Nakikita mo, nagdudua doon sa taas ng stage. Sila daw ay Muslim leader. Saan ba ang mga utak nila, mga kapatid sa reliyong Islam? Ginagamit lang nila ang Islam, ang reliyong Islam, para makakuha ng pera, para makasweldo, para makaposisyon, para hindi masabihan na terorista. Mga kapatid sa reliyong Islam, napakalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasali tayo sa ibang aktibidad, sa ibang piyesta na hindi naman ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nararapat, mga kapatid sa reliyong Islam, kapag darating ang Eid al-Fitr at saka Eid al-Adha, dito tayo maggastos, dito tayo magpakain. Hindi yung pagdating ng 25 ng December, mayroon pa rin sa atin nagsiselebrate. Pagdating ng New Year, ganon pa rin, mayroon pa rin sumasali nagsiselebrate. Pero pagdating ng Eid al-Adha, kahit ginamos, walang handa. Nakakalungkot, mga kapatid sa reliyong Islam. Ina-adapt natin ang relihiyon ng iba.
Ina-adapt natin ang adat ng ibang tao. Ina-adapt natin ang mga kufar. Sarili natin, mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-recognize kahit ginamos hindi tayo makahanda. Mga kapatid sa relihiyong Islam, mag-isip-isip tayo mga kapatid sa relihiyong Islam. Tayo ay binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ang pinakamataas na relihiyon. Katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Totoo, sa katunayan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagdating ng Yawmul Qiyamah, yung relihiyon natin mga kapatid sa relihiyong Islam. Lahat ng ibang relihiyon, hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, liban lamang sa Islam mga kapatid. Mga kapatid sa relihiyong Islam, alhamdulillah, alinsunod sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ang Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhrujna ila al-musalla. Kapag nagsambahayan ng Eid, nagsasala ng Eid ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumalabas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang masjid. Alam ba ninyo mga kapatid sa relihiyong Islam? Sa Masjidil Haram o Masjidun Nabawi, ilang katumbas. Sobrang laki kapag nakasambahayan ka sa Masjidun Nabawi o di kaya'y Masjidil Haram, napakalaking baras, napakalaking gantimpala ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag darating ang Salatul Eid, Eid al-Fitr at saka Eid al-Adha, lalabas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iiwan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang masjid. Kasi mga kapatid sa relihiyong Islam, nagpapatunay ito na tayo ay masaya. Siniselebrate natin para makita ng ibang tao na tayo ay siniselebrate natin ang Eid al-Fitr. Ginugunita natin ang Eid al-Fitr. Dahil mga kapatid sa relihiyong Islam, ang Eid al-Fitr, sha'air Allah, isang tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Eid al-Fitr. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino man sabi niya, ang dinakila niya, ang aking tanda, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila yun, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang mga puso, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya siniselebrate natin ang Eid al-Fitr ay isa sa mga tanda, sha'air Allah mga kapatid sa relihiyong Islam. Bago pa man lumabas o pumunta ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga sunnah, kapag gagawin natin ito, bibigyan tayo ng reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bago siya pumunta kapag Eid al-Fitr, kakain muna siya ng tamar. Pagpatunay yun, nabuka na. Yun ang sunnah, kakain ka muna. Kasi kapag hindi ka kumain, ibig sabihin walang buka. Ang sikreto dyan, bago ka pumunta sa masjid o sa musalla, kakain ka muna. Kahit tamar lang. At saka, ang sikreto pa mga kapatid sa relihiyong Islam, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang kalagayan, kapag pumunta siya sa musalla, hindi na siya sasakay.
lalakad lang yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi mga kapatid, bawat hakbang ng paa mo ay binibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala. Ganon din pag-uwi mo, kinakailangan mga kapatid sa reliyong Islam, lalakad ka lang. Dahil napakalaking gantimpala na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Kasama doon mga kapatid sa reliyong Islam, bago tayo pumunta sa musalla, ang gagawin natin, yaghtasil, liligo tayo. Ha? At saka, gagamitin natin yung pinaka first class, pinakamagandang damit natin. Yun ang sunnah. Ahsanu siyabahu. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yalbasuna ahsana siyabahu. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag pumunta na sa musalla, sinusuot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pinakamagandang damit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah. Malaking gantimpala na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatatlo mga kapatid sa reliyong Islam, khalifut tariq. Isa sa mga sunnat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag pumunta sa musalla, pumasok sa musalla, halimbawa dito siya pumasok, paglabas niya mamaya na natapos, doon siya lalabas sa kabilang pinto. Yan ang sikreto mga kapatid sa reliyong Islam. Anong hikmah? Anong wisdom? Anong makukuha natin mga kapatid sa reliyong Islam? Bakit dito tayo pumasok, doon tayo lalabas? Ano ba ang makukuha natin? Ang makukuha natin, ang sikreto dyan mga kapatid sa reliyong Islam, para marami kang masalam sa mga kapatid mo sa relihiyong Islam. Kasi isa sa mga sunnat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kinakailangan sa araw na ito, sino yung mga taong medyo mayroong mga diferensya sa bawat isa, mayroong nasaktan at mayroong sinasaktan, sa araw na ito mga kapatid sa relihiyong Islam, nararapat sa atin, ito na ang araw mga kapatid sa relihiyong Islam na magkaisa tayo. Wala nang away-away. Peace. Yan ang ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa reliyong Islam, tandaan natin mga kapatid, ang buhay natin dito sa ibabaw ng mundo na ito ay parang temporary lamang. Innamal hayatid dunya la'ibun. Sa katunayan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang buhay dito sa ibabaw ng mundo na ito parang paligsahan lamang. Paligsahan lamang, napakaiksi. Alam ba ninyo mga kapatid sa reliyong Islam, ang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baka dito na magtapos yung khutbah natin. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam an Anas ibn Malik radhiyallahu an. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalatha, ahlahu wa malahu wa amalahu. Fayarja'u ithnan wa yabqa wahid amalahu. Hadith na galing kay Anas ibn Malik, kinalulugdaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala o di kay mahal siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag sabi niya namatay ang isang tao, tatlong bagay ang sasama sa kanya sa libingan. Tandaan natin mga kapatid, buksan natin ang ating mga isipan. Kapag namatay ang isang tao, tatlong bagay ang sasama sa kanya. Una mga kapatid, ahlahu, ang kanyang pamilya. Halimbawa, namatay ako. Siyempre, kapag ilibing ako, sasama yung
pamilya ko sa paglibing ko. Yung anak ko, yung kamag-anak ko, yung asawa ko, ha? Kung mayroon namang asawa. Yung kapatid ko, ha? Yung kaibigan ko, lahat sasama doon sa libingan ko. Pangalawa na sasama sa libingan mo mga kapatid, wamalaho, tamok, pera, kayamanan, sasama doon sa paglibing sa iyo. Bakit? Siyempre, kapag yung taong namatay na mayaman, mayroong Ranger, ha? Mayroong Raptor, mayroong Hilux, mayroong van, kapag namatay, yung kanyang kayamanan, gagamitin ng kanyang pamilya, ng kamag-anak, o di kaya yung asawa, anak, sa pagsakay, papunta doon sa sasama sa paglibing mo. Diba? Kung halimbawa, medyo malayo yung libingan, yun ang sasakyan ng pamilya mo. Sasakyan ng kapatid mo. Sasakyan ng forever mo. Okay? Forever, dito sa ibabaw ng mundo. Pangatlo, mga kapatid, sa reliyong Islam, amalaho. Ito ang pangatlo na sasama sa iyo sa libingan mo. Amalaho. Galabog na ka. Trabaho mo. Depende sa iyong trabaho. Masama man o mabuti, sasama sa iyo doon sa libingan. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahid. Sa tatlo na yung sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babalik yung dalawa. Ha? Kapag nalibing nung yung taong namatay, siyempre, yung pamilya na uuwi na sa bahay. Ha? Yung asawa mo, yung forever mo, hindi yun magsama sa iyo doon sa libingan. May nakita ba tayo na asawa niya, namatay yung asawa niya, sumama yung babae doon sa libingan niya? Wala. Kaya walang forever. Ha? Hindi talagang sasama sa iyo ang asawa mo kahit gaano pa kamahal dito sa ibabaw ng mundo na ito. Kapag namatay ka mga kapatid sa reliyong Islam, tandaan natin, hindi yan sasama sa iyo ang asawa mo. Ang sasama sa iyo mga kapatid sa reliyong Islam, yung trabaho mo. Yung anak mo, hindi yan sasama doon. Yung kapatid mo, yung ina mo, yung ama mo. Hindi yan sasama doon sa libingan mo mga kapatid sa reliyong Islam. Ang masakit pa doon mga kapatid sa reliyong Islam, kapag mayaman yung namatay, mayroong Ranger, mayroong Hacienda, mayroong tricycle, mayroong motor, mayroong Hilux, mayroong van, maganda yung asawa, siyempre balo na yung asawa, hindi pa umabot ng isang linggo, may nangligaw na sa asawa mo. Ha? Kasi maganda yung asawa mo, mayaman pa, yun ang hinahanap ng mga kalalakihan, di ba? Bahala nagmaestra, bahala nagpangit basta maestra. Okay? Yun ang hinahanap ng mga lalaki. Hindi pa umabot ng isang linggo, may nangligaw na sa asawa mo, ikaw namatay ka, doon ka na sa loob ng libingan. Saan na yung pera mo? Inubertayman mo dito sa ibabaw ng mundo. Pera mo, napakarami, milyon. Hacienda mo, ranso mo, sasakyan mo, saan na? Ibang tao na ang nakinabang mga kapatid sa reliyong Islam. Kasi yung asawa mo, mayroon nang nangligaw. Ha? Gusto niyang asawahin yung asawa mo kasi mayaman. Kaya tayo mga kapatid sa reliyong Islam, practical tayo. Tinuruan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. O kayong mga taong naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan ninyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang inyong mga sarili kung mayroon na kayong na-invest dito sa ibabaw ng mundo na ito.
mayroon na tayong na-invest dito sa ibabaw ng mundo. Kung mayroon na tayong na-invest sa akhirat hindi sa ibabaw ng mundo. Tayo kasi, ang ini-invest lang natin, yung dunya natin. Pinapaaral natin yung anak natin para maging engineer. Pinapaaral natin yung anak natin para maging nurse. Pinapaaral natin yung mga anak natin para maging maestro. Accountant. Engineer. Abogado. Anong purpose? Anong dahilan? Bakit pinapaaral natin ang anak natin? Dahil pera. Gusto natin magkapera. Gusto natin magkasakyanan. Gusto natin magkayaman. Pero hindi natin iniisip ang akhirat natin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo, ina-advisean tayo, tingnan natin yung mga sarili natin kung ano yung na-invest natin sa akhirat natin. Hawal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, innallaha khabirun bima ta'malun. Matakot kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, batid ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung ginagawa natin dito sa ibabaw ng mundo. Wala takunu kalladhina nasullaha fa'ansahum anfusakum. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tularan yung mga taong nakalimutan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalimutan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga taong kinalimutan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, pagdating ng Yawmul Qiyamah, mga kapatid sa reliyong Islam, kakalimutan din sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin, mga kapatid, yung mga taong hindi sumusunod sa ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung sumuway sa ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan natin, kakalimutan din tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating ng Yawmul Qiyamah. Kaya mga kapatid sa reliyong Islam, mag-invest tayo sa akhirat natin. Hindi lang yung dunya. Kahit i-balance lang natin. Invest tayo sa akhirat, mag-invest tayo sa dunya. Para balance. Hindi yung dunya na lang lahat. Dunya, overtime. Yung akhirat, wala. Kahit isang wakto, wala. Kahit isang wajib na sambahayang, hindi tayo gumagawa. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahid. Babalik tayo sa hadith. Babalik yung dalawa, ahlahu, yung pamilya, wa malahu, yung kayamanan. Ikaw, andun ka na sa loob ng libingan. Wala kang kasama. Wala kang ilaw. Wala kang kaibigan. Wala kang kamag-anak. Dito nga sa ibabaw ng mundo na ito, kahit mag-run out lang ng 6 hours o 3 hours, hindi tayo makatulog. Sabihin natin, sobrang init. Walang electric fan, walang aircon. Sobrang init. How much more doon sa ilalim ng lupa na yun? How much more doon sa ilalim ng lupa? Wala kang kasama, walang ilaw, walang kama, walang kumot, walang unan. Ano ba, mainit pa doon? Kahit dito mag-run out lang, nireklamo tayo sa Sukutiko. Babal talo niyan Sukutiko niya, istider mag-run out. Sobra kayo, dito pa katulog. Na, isipon tamanam, lo sa didalam na kubor, unto isa ng kabulo sa didalam na kubor. Linupit ka na kubor, linupit ka na lupa. Dala palitan ng ka. Dala Sukutiko lo. Dala aircon ng ka. Dala electric pan ng ka. Ngini magadam ng ka. Ngini magadam ng ka. Amo mga lusod sa tiyan sa agama Islam. Ukan tanong sa mga pikilan tanong. Ngini mga galubakan, ano yung mga trabaho na naumpisahan natin sa buwan ng Ramadan, kinakailangan mga kapatid sa reliyong Islam ay i-continuous natin. Lalayon. Kung sa buwan ng Ramadan tayo ay nagsasambahayan ng sunnah, nagpa 5 times tayo, o di kayo nagwiwiter tayo, nagtatahajjud tayo,
nagtatasbih tayo, nagdidikir tayo, gagawin din natin sa ibang buwan. Hindi yun. Maging Muslim tayo kapag buwan ng Ramadan. Hindi ganun mga kapatid sa relihiyong Islam. Maging Muslim tayo kung buwan ng Ramadan. Kung namatay ka hindi na buwan ng Ramadan, ano kaya ang mangyari sa iyo? Kasi sa buwan ng Ramadan ka lang nagasambahyang. Pagkatapos ng Ramadan, wala na lahat. Tapos na yung pagsasadaka mo, tapos na yung pagpakain mo sa miskin, tapos na yung sambahayang mo, tapos na yung Lailatul Qadar mo, tapos na yung pagtatahajjud mo, wala na. Ang delikado mga kapatid sa relihiyong Islam, namatay tayo na hindi buwan ng Ramadan, doon tayo sa impyernong apoy, mapupulot mga kapatid sa relihiyong Islam. Ahlahu wa malahu wa amalahu. Sinabi ng Rasul. Pamilya, tamok, amalahu. Isa lang ang maiwan mga kapatid sa relihiyong Islam. Ang dalawa babalik sa bahay, sa tahanan mo. Iisa lang ang matira sa iyo. Amalahu. Trabaho mo. Kung ang trabaho mo dito sa ibabaw ng mundo na ito, sinusunod mo ang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang pinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at lahat ng ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at ipinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah subhanahu wa ta'ala, pagdating doon sa kubur, mga kapatid sa relihiyong Islam, maging maluwag yung kubur mo. Maging maluwag yung kubur mo. Doon pa lang sa kubur, mga kapatid sa relihiyong Islam, mararamdaman mo na ang gantimpala ng trabaho mo dito sa ibabaw ng mundo na ito. Kapag naman ang trabaho mo dito sa ibabaw ng mundo na ito ay nag-utot-utot ka lang dito sa ibabaw ng mundo, hindi ka nagsambahayang, kinalimutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, dyan pa lang sa libingan mga kapatid sa agama Islam, iipitin ka ng lupa. Dyan pa lang sa libingan mo, mararamdaman mo na ang narka jahannam mga kapatid sa relihiyong Islam. Mga kapatid sa relihiyong Islam, tandaan natin, paramihin natin ang simba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at magbalon tayo. Balon tayo ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, patazawwadu fa inna ghayra zadi taqwa. Ang balutok talon ng Allah subhanahu wa ta'ala, saban-sabanal, yabon pinakamapya ang baluto na gilak sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga nitano sa dua sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ang punon no Allah subhanahu wa ta'ala sulangon-langon akadusan tano, mga nitano sa dua sa Allah subhanahu wa ta'ala, nalangon ang mga galubakan tano, amapya sa ulan-ulan na Ramadan, insyaallah subhanahu wa ta'ala, nataliman no Allah subhanahu wa ta'ala, amayin to, amay ka makaliw ka no, nayano patalon sa kapod no, takabbalallah minna wa minkum. Wa qala ta'ala inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihim taslima. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ansuril mujahidin la kalimatika fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidin la kalimatika fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidin li'la'i kalimatika fi kulli makan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Run.
Dik. Ay, salam. Ay. Ako saan napunta yung chinelas ko? Hi vlog, welcome to Sa bahay. Ay, sukran, sukran. Okay, okay. masker nggak ada. Hindi na yun. Hello. Ayun, ibaba mo. Magkatulog pa si Ara, wala talaga. Oh. Tama. Ah, yung picture mo. Itaon mo yan.